Lahat sila may plano, ikaw may kaba. Lahat may direksyon, ikaw nagtataka kung anong susunod na hakbang. Nakaka-relate ka ba sa ganitong pakiramdam? Lalo na kapag sariwa pa lang ang graduation o kaya naman nasa isang yugto ka ng buhay, kung saan tila lahat ng tao sa paligid mo ay may malinaw na landas na tinatahak. Ang dami mo nang narinig na kwento sa mga reunion, sa mga tsikahan, o kahit sa social media. Ako, mag-a-abroad na next year. Ako, magme-masters nakapag-apply na ako. Ako naman may maliit na business na sisimulan kasama ang pamilya ko. Ang dami nilang plano. Ang ganda pakinggan. Habang ikaw naman, tahimik lang sa isang sulok, nakikinig, tumatango. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil sa totoo lang, hindi mo pa alam kung saan ka dapat magsimula. At kasabay ng katahimikan na, yan, may kasamang guilt. May bumubulong sa isip mo, bakit sila alam na nila? Bakit ako hindi pa? Para bang ang bagal mo? Para kang naiwan sa biyahe habang ang bus na sinasakyan ng lahat ay umalis na. Habang sila, parang ang layo na nang narating, ikaw, nasa starting line pa rin, hindi sigurado kung saang direksyon tatakbo. Ang bigat sa dibdib, di ba? Yung pakiramdam na baka may mali sa'yo, baka hindi ka sapat. Pero gusto kong sabihin sa'yo, huminga ka muna. Pakinggan mo to. Hindi ka late, iba lang ang oras ng relo mo. Hindi ka naiwan, may sarili ka lang na timeline. May isang kakilala ako, tawagin na lang natin siyang Ana. Pagkatapos niyang mag-graduate, tahimik lang siya. Habang ang mga kabatch niya ay abala sa pag-a-apply ng trabaho, pag-e-enroll sa grad school o pagbuo ng mga negosyo, si Ana nasa bahay lang. Hindi siya agad nagtrabaho, hindi rin siya nag-masters. Sa paningin ng iba, baka isipin nila, sayang naman, walang ginagawa. Pero ang hindi nila alam, ginamit ni Ana yung panahon na yon para kilalanin ang sarili niya. Nagbasa siya ng mga libro, nag-volunteer sa isang local community, nag-try ng iba't ibang hobbies na dati wala siyang oras para gawin. Sinubukan niyang mag-bake, mag-garden at magsulat. Hindi para kumita, kundi para alamin kung saan talaga tumitibok ang puso niya. After a year ng pagtuklas, doon niya lang nalaman kung anong gusto niya talaga. Ang magturo sa mga bata sa mga rural na lugar. Ngayon, sobrang fulfilled siya sa ginagawa niya. Hindi dahil nauna siya, kundi dahil nung kumilos siya, tama ang direksyon niya. Yung isang taon na pagpapahinga ay hindi na sayang. Yun ang naging pundasyon ng kanyang purpose. Ang kwento ni Ana ay paalala sa ating lahat. Minsan kasi, ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay ang umamin sa sarili mo at sa iba na, okay lang, hindi ko pa alam. Ang pagsasabi ng mga salitang, yan ay hindi sign ng kahinaan. Sign yan ng katapatan sa sarili. Dahil doon nagsisimula ang tunay na clarity. Kapag tinigil mo ang pagpilit sa sarili mo na magkaroon ng plano para lang makasabay sa iba, doon ka magkakaroon ng espasyo para pakinggan kung ano talaga ang gusto mo. Ang plano, darating din yan. Huwag kang mag-alala. Pero ang peace of mind, yung kapayapaan sa gitna ng uncertainty, yun ang dapat mong unahin. Walang masama kung hindi mo pa alam lahat. Walang mali kung kailangan mo ng mas mahabang panahon para mag-isip. Kasi minsan, ang hindi pagtakbo agad, yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ka mapapagod sa maling direksyon. Mas mabuting maglakad ng dahan-dahan sa tamang landas kaysa tumakbo ng mabilis papunta sa lugar na hindi naman para sa'yo. Ang biyahe mo ay sa'yo lang. Ang pace mo ay sa'yo lang. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo sa labas ang magdikta ng bilis ng pag-usad mo. Bigyan mo ng permiso ang sarili mo na maging work in progress. Ikaw ba? Nakakaramdam din ng pressure ngayon kasi parang lahat ng tao sa paligid mo ay may plano na? I-share mo naman ang nararamdaman mo sa comment section sa baba. Gusto naming marinig ang kwento mo. At kung nakatulong sa'yo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa Aftergrad PH para sa mas maraming real talk na tulad nito. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Salamat sa panonood.